Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko lang i-shout out at pasalamatan ang aking mga masugid na subscribers sa Australia, si Rosel Ceballos and his family. Nagpadala sila. Maraming salamat sa ipinadala ninyong dalawang big balikbayan boxes na para ito sa mga kapatiran nating Talandig tribe, mga youth clothing. Magpapadala ako sa inyo ng video once na mai-distribute namin ito sa mga nangangailangan nating katutubo. Again, maraming salamat Rosel Ceballos and family sa Australia. Okay, bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Chinese Embassy ipinost ang pleasant talk ni Ambassador Jing Kuan at First Lady Liza Araneta Marcos. Naglabas ng Facebook post ang Chinese Embassy in Manila na nagpapakita sa Chinese Ambassador na si Jing Kuan kasama ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos na may caption na Pleasant Talk with First Lady. Tapos na ang problema. Pumasok na ang Rena. Ayan. Ang naturang post ay mabilis na umani ng pansin sa social media. Lalo't inilabas ito sa gitna ng umiinit na diskurso sa Senado at publiko kaugnay ng panawagan ng ilan na ideklarang persona non grata ang ilang opisyal ng Chinese Embassy. Isang panukalang malinaw na tinutulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Bagamat maikli ang caption, binasa ng maraming netizen ang post bilang sinyales ng patuloy na bukas na linya ng komunikasyon sa pagitan ng Administrasyong Marcos at ng pamahalaan ng China. Sa kabila ng matitinding palitan ng pahayag sa mga nakaraang araw. Para sa iba, ang larawan ay nagpapahiwatig ng soft diplomacy. Isang paalala na nananatili ang ugnayang diplomatiko sa kabila ng mga kontrobersiya. Walang karagdagang detalye ang ibinahagi ng embahada hinggil sa paksa ng pag-uusap. Gayunman, ang timing ng post ay lalong nagbigay diin sa posisyon ng palasyo na diplomasya, hindi eskalasyon ang pangunahing landas sa pagharap sa mga isyong kinakasangkutan ng China. So, yan po yung picture ni Chinese Ambassador Jing Kuan at ang First Lady. And to me, this is good news. So, sa mga senador na nagbabalak magpasa ng resolusyon, i-declare na persona non grata ang ilang diplomat sa Chinese Embassy, mag-isip-isip kayo. Unang nagsalita si Auntie Claire. Kasi may post na nabasa ko si Senator Erwin Tulfo. Sinabi niya na kami sa Senado wala kaming authority to declare a Chinese diplomat persona non grata. It's only the president who has the authority. Kaya ang plano namin, sabi niya, kami sa Senado magpasa kami ng resolusyon. Tapos pasa namin sa presidente at hikayatin ng presidente para i-declare niya na persona non grata ang mga opisyal ng Chinese embassy na ito. Ganon. Mabuti na lang at umaksyon ang Malacanang. To me, that's political will. Sana palaging ganyan. Nung tinanong ng mga reporters si Auntie Claire tungkol dyan, kung payag ba ang Pangulo o anong stand, no! Ano lang, no! Hindi papayag ang Pangulo. Wow! That's a very soothing development. Nakakagaan. Kasi nga, nakakatakot. Maawa naman kayo sa ating mga OFWs. 500,000 OFWs. Hong Kong, Macau, Shanghai, Mainland China. Maapektuhan naman yan.
please naman, ating mga senador, maawa kayo. With this, ayan, through anti-Claire, no! Tapos, nasundan. Magaling itong Chinese ambassador. Very simple lang. Picture. Nakangiti silang dalawa ni First Lady. Pleasant talk with First Lady. Anong ibig sabihin nun? Itutuloy nyo pa ang persona non grata? Bahala kayo. Baka gusto nyong masibak sa inyong pwesto dyan. Maalala ko tuloy, panahon ng Marcos Sr., pinapagalaw din niya ang kanyang First Lady, si FL Imelda Marcos, yung may mga gusot na ganyan. Yung pag-establish nung kasagsagan ng Cold War, 1970s, 74 man siguro, kasagsagan ng Cold War. First Lady Imelda Marcos, unang nagpunta sa USSR pa noon, itong Russia ngayon. Ayan, naka-establish tayo ng diplomatic relations with USSR dahil sa isang First Lady. The following year, punta ulit si Ginang Imelda, unang Ginang Imelda sa China, nakipag-meet kay Chairman Mao Zedong, na-establish ang diplomatic relations. Yan ang nagagawa ng mga unang ginang. At in fairness, salamat sa unang ginang Lisa Araneta Marcos at umiksena kaagad para kumalma na yung mga masyadong matatapang dyan na layas! Alam mo kung sino. Hindi naman sila nakaimik nung sabihin ng Chinese Embassy na, yes! Pag i-declare nyo ang isang diplomat namin na persona non grata, we will close the Chinese Embassy in Manila and we leave. Wala. So, napakalaki ang repercussion, napakalaki ang masamang epekto kung itutuloy ng mga senador yung ganong persona non grata. Salamat itong kay Professor Carlos na marunong din sa international relations ito. Yan ang forte niya. Sabi niya, please shut up, hindi nyo alam ang epekto ng mga pinagsasabi nyong persona non grata. Okay, so at least sana titigil na ang sigalot na ito para sa kapakanan ng mga kababayan nating 500,000 OFWs sa China. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, Vincent. So yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad nimo nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na kagiro nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw kol. Ay, samot ko lipay kay di naman ko pakapalit og sin kay matay trabaho. Wa na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay natabangan mo niya og kuan. Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay mo na ni ang gero nga ipanghatag mga lansa. Ginoo. Nanay. Kansel. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud dagan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinahanglan og tabang karon. Salamat sa Ginoo, salamat ni Sir. Salamat ni Sir. Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani
Dali sa Ginoo ang makatut namin. Salamat kayo. So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugwaw nguna. Matabangan si nanay. Salamat kay nay. Salamat kayo tungod sa akong kanuya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.